Welcome mga ka-Hermelicious. Gagawa tayo ngayon ng donut. Ito naman ang mga kakailanganin nating ingredients. All-purpose flour, fresh milk, fresh egg, instant yeast, butter, salt, and sugar. First step na gagawin natin, paalsahin muna natin yung yeast doon sa ating fresh milk. Dapat ang ating gagamiting fresh milk ay warm or maligamgam para mag-activate yung ating yeast within 5 minutes. At huwag din po mainit masyado kasi mamamatay yung ating yeast, hindi aalsa. Maglalagay din tayo ng 1 tablespoon sugar dito sa ating yeast mixture. I-mix lang natin para mabasa kagad yung yeast. Then i-rest natin siya ng 5 minutes. Pag bumula na yan, ibig sabihin okay na yan. Habang pinapaalsa natin ang ating yeast, mix muna natin itong ating dry ingredients. Na-mix ko na yung salt at sugar dito sa ating flour. Ilalagay ko ng butter, kalahati lang gagamitin natin dito. Then ang fresh egg. At ang ating yeast mixture, tignan nyo bumubula na siya oh. At this point, need na natin itong kamayin. Around 7 to 10 minutes natin itong mamasahin. Hanggang sa mag-fine or makinis na ang kanyang texture. Need na natin ilipat sa table ang pagmamasa. Maglalagay lang tayo ng kaunting flour. After 10 minutes ng pagmamasa, eto na, tapos na, okay na ito. Fine texture na ito at pwede natin palsahin ng 45 minutes hanggang 1 hour. Ilalagay ko lang ito sa bowl na may wax paper. Ngayon kung wala tayong wax paper, pwede naman punasan na lang ng langis yung ating bowl para hindi siya dumikit. Ayan yung original na size niya pagkatapos natin minasa. Mamaya magdodouble na ang size niyan. Makikita natin mamaya umangat na yung ating kinuber na tela. After 1 hour, tignan nyo, makikita natin nakaangat na yung ating kinuber na tela. O see, double na ang kanyang size. Ibig sabihin alsadong-alsado na siya. Okay na yan. Uhulmahin na to ng pang donut. Iwain lang natin sa 4 na parte. Gagamit lang tayo ng rolling pin para pantay ang kanyang pagpalapad. Tama na ang nipis ng pagkalapad niyan. Since wala akong available na donut cutter, gagamit na lang ako ng baso. Bubayos lang tayo ng pangkat. Inan lang natin sabay ikot, mapuputol na yan. Ganito lang ginagawa ko. Bubutasin ko lang yung gitna sa daliri. Then sabay pasok ng dalawang dali, sabay ikot ng ganyan. Gagawin ko lang itong process na to hanggang sa maubos lahat yan. Okay lang kahit hindi perfect ang pagkabilog dahil aalsa pa naman ito. Pwede rin natin gamitan ng takip ang pagbuta sa gitna. Ganito. Kaya lang mas prefer ko ang daliri, mas madali pa. Ito na, nahulma ko na lahat. At paalsahin ko na naman ito ng 30 minutes. After 30 minutes, ito na, alsado na ito. At ready na para i-prito natin. Dapat sa pagprito nito alalay lang at mahina lang ang init ng ating mantika dahil napakasila nitong donut madaling mangitim. Dapat balibaliktarin natin. Gumamit lang tayo ng chopstick kung mayroon man tayo. Okay, luto na ito. Nag light brown na. Ganyan lang ginagawa ko. Sa chopstick ko siya dinadaan para tumulo siya. O diba, nakakatulo yung mantika. Next batch naman ito. Lulutuin lang natin ito hanggang matapos lahat. Luto na ito lahat. I-coat ko lang or igulong ko lang to sa white sugar. Ito naman yung fat version, yung medyo matataba. Pagkatapos may gulong sa white sugar, ito na ang ating finished product ng donut. Thank you for watching po.